Nakita mo na ba ang halamang ito dito sa Pilipinas? Isang magandang klase ng munting puno na nagtataglay nga ng mga dilaw na bulaklak. Ang halamang Acapulco. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar ka rin ba sa halamang ito na kung tawagin ng karamihan ay Acapulco? Batid mo ba na dito lamang pala sa Pilipinas kilala at pamilyar ang halamang gamot na ito? At nakabibilib ngang isipin na pangpito pala ito sa mga aprobadong herbal na halaman ng DOH o Department of Health. Ang ibig sabihin, ito ay labis na epektibo, kaya naman halika at alamin kung saan mo pa nga ba ito maaaring gamitin. Ang Acapulco o Acapulco plant o ringworm bush sa Ingles ay isang kilalang munting puno dito sa Pilipinas sa hanay ng mga Ciasalpinidae. Kilala din ito sa iba pang mga katawagan katulad ng Christmas candles, candle bush, emperor candlesticks, candelabra bush, at candle tree. Ang Acapulco ay isang tradisyonal na halamang gamot na kadalasan ngang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya dito sa atin sa Pilipinas. At karaniwan na nga itong gamit na panlunas sa mga sakit at kati-kati sa balat. Ang Acapulco ay maaaring lunas sa lagnat, diabetes, malaria, asthma, infeksyon, herpes at eczema. Maaari mong pakuluan ang dahon nito upang gamiting pampaligo at panghugas sa sugat. Durugin naman ang dahon at itapal sa mga kumakating pantal o kaya naman ay gawing tsaa ang dahon, bulaklak at buto ng bunga nito. Magpakulo ka lamang ng tubig at saka ibabad ang pininong dahon o bulaklak nito, palamigin at maaari mo nang inumin. Ang antibacterial at antifungal nitong bisa ay siyang dahilan kaya kadalasan din itong isinasangkap sa paggawa ng mga sabon, lotion at pwede rin itong magsilbing mouthwash upang maalis ang ilang problema sa bibig katulad ng ulcer, sakit sa ngipin at sores. Minsan din ito ay dinudurog at pinupulbos at ginagawang food supplement. Bagaman isang mahusay, aprobado at epektibong halamang gamot, ang Acapulco ay marapat na itigil ang pagkonsumo nito ng tsaa na gawa rito o ng mga supplements buhat dito sa tuwing makararanas ka ng ibang sintomas at side effects at saka naman kumonsulta agad sa inyong doktor, lalo na nga sa mga taong mayroong allergies. Kung kayo naman ay may iniinom na mga coagulant na gamot, ay mainam na umiwas sa pagkonsumo ng Acapulco sapagkat ang vitamin K nitong taglay ay nagsisilbing anticoagulant. Sa mga mayroong diabetes naman at hypertension at mga sakit sa puso, ang pagkonsumo ng Acapulco ay maaaring mag-counteract kung kayo ay mayroon ng mga iniinom pang ibang gamot para dito. At higit sa lahat, ay huwag itong ipainom lalo na sa mga buntis at nagpapa-breastfeed upang maiwasan ang maaaring maging side effects. At tulad nga ng lahat ng mga herbal na medisina, ang pagkonsumo lamang ng sapat ang laging iminumungkahi. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mga bulaklak na animoy nakabiting hummingbirds at bunga naman na animoy sitaw. Ito ang halamang madalas tawagin ng ilan ay katuray. Isang munting puno na madalas mo na ring makita, ngunit hindi lahat ay nakababatid ng nag-uumapaw nitong halaga. Subalit alam mo ba na ang punong ito pala ay napakahusay na panlunas sa mayroong diarrhea, migraine, lagnat at problema sa paghinga. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at sama-sama nating alamin kung saan-saan nga ba natin ito maaaring gamitin at aling bahagi nito ang maaaring kainin. Ito ang halamang Sesbania grandiflora o mas popular nga sa mga katawagang vegetable hummingbird, katuray, agati at West Indian pea. At madalas kang makikitang tumutubo sa mga bansa dito sa Asia at Australia. Ang punong ito ay maaaring tumaas nga ng hanggang 8 metro. May mga bilugang mga dahon at bunga na animoy sitaw.
Subalit ang agad na aagaw ng inyong pansin ay ang kanilang makukulay at malalaking mga bulaklak na minsan ay kulay pink, pula at kadalasan ay kulay puti. Isa nga ang bulaklak ng katuray sa mga edible na mga bulaklak, kaya naman ito ay madalas makitang kinakain. Kadalasan itong niluluto sa curry o kaya naman ay ginagawang salad o garnish. Ang katuray rin ay mayaman sa vitamin A, calcium, phosphorus, folate, thiamine, niacin, vitamin C, at mainam sa mga buto at ating immunity. Subalit alam lamang natin na ang bulaklak nito ang pwedeng makain. Batid mo ba na halos lahat ng bahagi ng punong ito mula sa bulaklak, dahon at katawan ay kapaki-pakinabang? Nakapagpapatibay ng buto at nakapagpapalakas ng immune system ang pagkain ng dahon at bulaklak ng katuray. Ang bulaklak at buto naman ito ay nagtataglay ng mga saponins at sesbinamide na mainam na antibacterial at antimicrobial agent. Ang dahon ng katuray ay isang mahalagang gamot din sa Ayurveda bilang lunas sa migraine, sinusitis, fever at mga problema sa paghinga. Maaari ring makapawi ng paninilim ng paningin, katarata at sakit sa ulo ang pagkain ng bulaklak nito. Ang tinataglay namang cysteine ng mga dahon nito ay isang mahusay na antioxidant at antimicrobial property. Pinaniniwalaan rin na mahusay para sa mayroong diabetes ang halamang ito upang ma-repair ang mga nasirang pancreas cells na siyang kumukontrol sa pagtaas ng ating sugar level. Higit sa lahat, ito rin ay mainam sa mayroong colon cancer o di kaya naman ay lung cancer. Hindi ba't nakabibilib ang halamang ito? Na maliban sa maaari mo nang gawing puno sa bakuran, ay marami pang nakabibilib na pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng puno o ng mga bulaklak ng katuray o ng halamang Sesbania grandiflora? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.